Ako ang Kuya E. Magandang araw po sa inyong lahat at muli po welcome po dito sa inyong paboritong programa. Dear Kuya E, JR po ulit ito. After ng pangyayari sa amin ni Jeyo ay tila naging sabik o adik na ako pagdating sa ganung bagay. Alam kong mali kasi may karelasyon ako at tapat ito sa akin, ngunit malakas ang tawag ng laman sa akin. Mula nang iwan ako ni Jeyo ay napapadalas ang aking pagsasarili, lalo na sariwa pa sa akin ang kakaibang sarap na dulot ng aking unang karanasan sa kapatid ng aking girlfriend. Sa trabaho, madalas nakahubad baro lang ako, lalo na kung mainit at hindi naman delikado ang lugar kung saan ako gumagawa. Dahil sa bigat ng trabaho ay talagang nahulma ang katawan ko. At dito napansin ko na madalas pinapapwesto ako ng foreman at architect malapit sa lugar nila. Hindi ko alam pero sabi ng mga kasamahan ko ay pinag-iinitan daw ako ng dalawa kasi tuwing uwian marami raw babae at bakla ang nagkakagusto sa akin. Lalo na yung mga nag-aaral sa paaralan na malapit sa pinagtatrabahuhan namin. Insecure lang pala ang mga ito pero iba ang mga tingin nila sa akin. Kahit sa tingin ng iba ay nanlalait at nanunuya ay iniisip kong nagpapantasya ito sa akin at nabuo sa isip ko na darating din ang pagkakataon na paluluhurin ko sila sa harapan ko at sasambahin nila ako. Kaya paminsan-minsan ay hinahaluan ko ng pilyong mga kilos ang pagtatrabaho ko. Alam ko naman napapansin nila ako pero tanging ngiti na tila ba nahihiya at sabay yuko lang ang ginagawa nilang tugon. Lalo ko pang sinimulan na akitin sila. Pangaakit na hindi halata dahil sa dati pa naman akong barako kumilos pero pineplex ko minsan ang katawan ko, lalo na ang malakabayo kong paps. Isang araw pag pauwi na sana ako nang bumuhos ang napakalakas ng ulan at nakisilong ako sa may opisina nila. Nagkataon kasing wala akong dalang payong kaya para hindi magkasakit ay napagpasyahan kong magpatila ng ulan. Habang iba kong kasamahan ay buong tapang na umuwi kahit nababasa ng ulan. Mga alas 7 na siguro ng gabi, malakas pa rin ang ulan nang hayain ako ni Sir Licaros, ang aming foreman. Nasa edad 46 na ito. Ngunit malaki rin ang pangatawan, barakong-barako ang itsura at Sir Canlas na nasa edad 45 years old. Siya namang architect. Hawi kay Kensha ng itsura niya at pangatawan. Na pumasok sa opisina, kumain at uminom kasama nila. Pinagbigyan ko naman sila. Iniisip ko rin na baka ito na yung pagkakataon na papakainin ko sila at aangkinin. Habang kumakain kami at umiinom ay panay ang kwento at papuri nila sa akin. Ngunit nang itanong ko kung ano masasabi nila sa katawan ko, sinundan ko pa ng paghuhubad ng damit ay tila ba binalot sila ng katahimikan. Nagtinginan sila, tumingin sa akin sabay lunok ng mga laway nila. Ano mga sir, maganda ba yung katawan ko? Sabi naman ni Canlas, oo maganda talagang nakakaakit. Tugon naman ni Licaros, pero ayos din naman ang pangatawan namin. Naghubad sila ng damit pang itaas at ipinlex ang maganda rin nilang katawan. Pumesto ako sa pagitan nila at inilabas ang paps ko. Dito tila pinagpawisan sila nang makita nila ang mahaba at mataba kong paps. Ano masasabi nyo dyan mga sir? Hindi na sila sumagot bagkus salitan nilang nilantakan ang paps ko. Pati ang aking lato-lato. Sinimulan na nilang papaki ng katawan ko. Para ba silang mga taong matagal nang hindi nakakain? Salitan sila. Sa paghalik, dila himas at subo sa paps at balls ko. Tagumpay ang plano ko na akitin ang mga boss ko at gawin silang kahalili ni Jeyo. Habang nilalantakan nila ni Sir Canlas ang aking paps ay
Dumidila naman si Sir Licaros ng yema talaga, yema bolsa, habang hindi magandamayaw ang mga kamay nila sa paggalaw at pagpisil sa ibang bahagi ng aking katawan. Paglipas ng ilang sandali ay tumawag ang girlfriend ko. Sinagot ko ito at kinausap niya. Pinilit kong magsalita ng normal kahit na kumbaga ay nasasarapan nga ako sa ginagawa ng mga boss ko. Hanggang sa mambulat ang aking gatas at tumama sa mukha nilang dalawa. Naghalikan sila at nilinis ang aking katas gamit ang kanilang dila. Wala silang sinayang at nulunok nilang lahat. Nag-jack and poy sila kung sino ang mauuna habang ako naman ay tuloy pa rin sa pakikipag-usap sa girlfriend ko sa phone. Nanalo si Sir Licaros kaya nagpahinga si Sir Canlas at naupo lang sa isang gilid habang si Sir Licaros naman ay sinimulang umupo. Ang upuan ang tore sa aking harapan. Nasasaktan siya at nahihirapan pero tiniis niya ang sakit hanggang makapasok na ang kalahati at kinuha ang brief niya at pinasok sa bibig niya upang hindi siya makapag-ingay. Pagkatapos ni-loudspeaker ko ang phone ko habang hawak-hawak ko ang bewang ni Sir Licaros at binigla ang pagpasok ng paps ko sa kanya. Alam kong nasasaktan siya at nahihirapan dahil sa laki ngunit kinain na ako ng lubos. Kaya binilisan ko ang pagbomba sa likuran niya habang kausap ko ang girlfriend ko na walang idea na nagtatrabaho lang ako kunwari pero ang boss ko na ang tinatrabaho ko. Kakaibang thrill ang mga kaganapan ng mga oras na yun. Pagkatapos kong buntisin si Sir Licaros ay si Sir Canlas naman ang inasawa ko habang kausap ko ang girlfriend ko na walang kamalay-malay sa ginagawa ko. At nang makatapos ay inabutan nila ako ng 10,000 pesos at pagkatapos kong tanggapin, umuwi na rin ako dahil tumigil na rin ang pag-ulan. Pinuntahan ko ang girlfriend ko sa ospital at niyaya kong kumain sa labas. Para malaman ko na rin kung nakakahalata ba ito sa mga nangyari ngulit wala pa rin. Naging madalas ang pag-overtime ko sa trabaho kahit na sila boss lang ang tinatrabaho ko. Masaya naman ang buhay ko lalo na may pumalit na kay Jeyo. Pero gaya ng gusali na ginagawa namin ay natapos na. Natapos na rin ang ugnayan ko kina Sir Licaros at Sir Canlas. Kahit na madalas ay tinatawagan nila ako at tinetext na gusto nila akong makita. Tumatanggi na ako. Baka kasi makahalata ng girlfriend ko. Dumating din ang bagong project na gagawin namin. Nalipat ako sa may tabi ng college dormitory ng isang university. At dito po ang susunod na kaganapan. Okay, hintayin muli natin ang susunod na liham ni JR at muli po, maraming salamat po sa patuloy na sumusubaybay, sumusuporta dito po sa inyong paboritong programa. Maraming salamat po sa inyong lahat. Sama-sama tayo sa pakikinig ng bawat kwento. Iba't ibang mukha at uri ng tao. Maging sino ka pa ay welcome ka dito. Maging inspirasyon sa kahit na sino. Masaya man o malungkot, nakakatawa. Sa tabi ang bawat pugot, di ka nag-iisa. Kaya tutok lang kayo sa bawat kwento na tatago sa inyong puso. Wala nang iba pa, ito lang yan sa paborito nyo programa na palagi nyo makakasama. Ako ang kuya inyo na pwedeng maging tito o papa. Lahat kayo'y makakasama, sintihan ng buhay. Iiyak mo kung ika'y nalulungkot, libangin sarili mo kung ikaw ay nababagot. Kung ikaw ay masaya, palagi lang tumawa ka. Dahil gusto ko na sana'y